Okay, so discuss natin itong problem from the Mega Challenge Regional Cup NCR 2024, no? So, itong problem ito ay sa final round siya. Okay, nung said competition. So, ito hydraulics, no? Two pipes, A and B are connected in parallel. Okay, assuming they have equal values of friction factor F. Compute the percentage of total flow carried by pipe A. Assume the total flow is carried by two pipes. Okay, so parallel daw, no? So, pwede tayong mag-rough sketch, no? Dalawang pipe lang naman siya, eh, 'di ba? Ito yung ating pipe A, ito yung pipe B. Sinabi rin dito na equal value daw ng friction factor F, meaning ito na yung mag-i-indicate na yung gagamitin nating formula, okay, for head loss, okay, ay yung kay Darcy. Okay? So, ano ba uli yung head loss kay Darcy? That is 0.0826 FL Q squared over T raised to the fifth. Okay? So, para saan yung head loss? No, kasi kapag parallel yung pipe, okay, okay, let's say sabi natin ito yung Q natin, 'di ba? Ito yung QA, QB. Mako-conclude natin na Q is equal to QA plus QB. Kasi kita naman siya dito sa diagram, eh, 'di ba? Ito yung total flow, mahahati siya into 2, which is ayun yung sum ng flow sa A and yung flow rate sa B. Next, ano naman yung relationship ng head loss 'pag parallel yung pipe? Yung head loss lang naman ay yung head loss sa A, equal naman siya sa head loss ng B. Okay, yan yung relationship natin. Okay? So now, gamitin natin, substitute lang natin kay Darcy, no? Formula ni Darcy. Okay, so by the way, paano ba ito nakuha o paano ba ito na-derive? Okay, so if you want to derive it, babalik ka dun sa general equation ng head loss, no? For, actually, major head loss to be specific. Head loss. Kasi diba may mga minor head loss din tayo. So major head loss kasi natin, head loss is equal to FL B squared over 2DG. Tapos, ang gagawin mo lang, yung B, papalitan mo siya ng, di ba, Q is equal to AP. So, yung B mo ay Q over A, which is yung area mo is pi over 4D squared. Okay, so take note, ito is applicable lang siya for circular sections. Hindi, yan yung niya, limitations. No? Kasi nga, paano ba siya na-derive? In-assume natin na yung area ay circle, di ba? Tapos yan, plug in mo dyan, then you do some algebra, you will arrive with this formula. Doon na siya derive, no? So, pag hindi circular section natin, kasi may mga cases na, may mga case kasi na let's say square section, so hindi siya applicable, no? Okay, so yun lang, take note lang na dapat circular section siya. Okay. So, na-try na natin. 0.08, okay, turong lang natin. Turong ko lang siya dito. Ayan. 0.0826 F, equal daw ng F, eh. Okay? Kasi magka-cancel lang din naman itong F, no? Kaya hindi na binigay yung value, sinabi lang na equal values of F. FL, ano yung length ng 5/8? 600, no? QA squared over diameter ng 5A, 150 raised to the 5th. So, bakit hindi ko na siya kinonvert into meters? Okay lang yan kasi nga, equal naman siya, eh. So, kung mm yun nandito, nasa right side mo, okay lang yan. No need to convert na. Okay, parehas lang kasi siya, no? Mga-cancel lang. 2.6. Yung length naman niya, F muna, F. Yung length ng B natin ay 800. Lang natin. Ayan, medyo mahaba kasi equation. FL, then QB squared all over diameter ng natin 200 mm. Baka sunod ako, bakit yung nasa taas, meter, hindi na to kinonvert. Okay na yan, kasi to, din yan, maka-cancel lang, di ba? Basta strong at consistent, ito meter, to So, okay na yan. No? Kahit huwag na silang gawing lahat meter. So, now, how do we solve for this one? Wait lang, gamit tayo. Actually, maka-cancel na pala muna ito bago natin siya i-calculate. Yan. So, basically, ang ating working equation, ganito lang yan, QA is equal to square root of, di ba? Kasi naka-squared yan, no? So, para ma-isolate yung A, square root mo lang, no? The 480, tapos ito, cross-multiply mo doon. 150 raised to the 5th, tama?
all over 200 raised to the 5. Ito, divide mo. Yan, 600. Well, algebra lang siya, no? Tapos ito, QB squared. Ayan. Diba? So, basically, since naka-square root yan, maka-cancel lang din yung squared sa B, no? So, QB na lang yung may iwan dyan. Tama, di ba? Ganun lang. QA, isolate mo lang to. Cross multiply, mapunta doon yung 150 raised to the 5th times 450 times QB squared. All over 250 raised to the 5th. Then, isolate mo yung QA, kaya dinivide mo ng 600. Okay, so yun na. Square root ng 480 times 150 raised to the 5th. Ayan. So, wala naman yung QB. Naka in terms of QB kasi ito 100 raised to the 5th, no? Times 600. Yan ating sagot, no? 0.4357. 0.4357 QB. And QA is equal to 0.4357 QB. No, balik tayo dito sa unang equation, no? Dito, diba? Sa Q is equal to QA plus QB. Okay? So, ano bang hinahanap? Palagay sa tanong. Compute the percentage. Ito yung hinahanap. Compute the percentage of the total flow carried by pipe A. Okay? So, ibig sabihin, ano daw yung flow? Percentage ng total flow carried by pipe A. Ibig sabihin, ang may sagot natin ay dapat QA in terms of Q. Something like that. Then, ito na yung percentage kung ano yung numerical value dito. No? Ganyan dapat. Basically, gagawin natin, instead na yung A yung isolate natin, yung B dapat, no? So, madali lang naman siya. Cross-multiply lang naman natin yan, no? Isolate natin yung B para maging in terms of K siya. In terms of QA and Q, no? 1 over 0.4357 times QA. Yan na. Q is equal to QA plus QA over 4357. Yan na. Okay? So, type lang natin yan sa Q. Ilan ba to? QA, di ba? Pwede naman yan 1. 1 plus 1 over 0.4357. Ilan yan? 3.2952. 3.2952 QA. Tapos, lastly, di ba, kailangan QA in terms of Q. Divide mo lang siya, no? Basically, that's 1 over 3.2952. 0.3035 or simply, pag tinimes mo sa 100 kasi kailangan yung percentage, di ba? Ito sa 100. That's equal to 30.35%. Ayun na yung takes about, no? 30.35%, no? Or wait lang, ganito na para muna, para kompleto. 0.3035 Q. Or simply, ang sagot natin is 30.35%. Okay? Ayun yung flow rate ng madadala ng A, no? So, para makuha mo yung sa B, simple, dapat mag-equal lang naman sa 100 yan. Subtract mo lang to sa by 100. Nasa around 69 point, ilan yun? 65 is up yun. Yan lang siya. Okay, yun yung percentage na naman, diba? Compute the percentage of the total flow carried by pipe A. Okay, so sabihin yung nag-flow sa pipe A, okay, since hindi mo kasi sinabi yung ano yung value ng Q percentage lang, ay 30%, no, ng total flow. Okay, so ganun lang natin siya in-analyze, no? Pero important concept dyan, pag parallel yung pipe, na sinabi naman yung connected in parallel, equal yung head loss dun sa points A and B. Okay. So, yun na siya, no? Then, ginamit natin yung formula ni Darcy, no? Kasi friction factor F, di ba? Kasi marami pong formula dyan, like yung kay Manning, okay, and so on. Okay, so, yun lang, no? So, thank you.